next comment, sabi dito, punta kayo sa Alberta, Manitoba, Saskatchewan, mura ang bahay. Hindi ko mabasa yung pangalan niya. At user chuchu. So, actually, iniisip na rin namin before na lumipat ng Alberta. Pero, Calgary. sa Calgary. Pero kasi, ang ginamit kasi namin permanent residency pathway is under PNP ng Ontario, which is OINP. So, we have to stay here for a certain number of years to comply yung nakaset na parang anong ba tawag doon? Parang restriction? Parang restriction. Although alam ko wala namang restriction talaga. Wala namang black and white mo. Oo. I mean, syempre, PNP nomination program Mm. Oo. So, kailangan mag-serve ka dun sa province na nag-nominate sa'yo. Morning mga boss. So, ano ba? Sunday ngayon. Yun nga, malamig pa rin. 0 degrees. 1 degree ngayon. Pero, ayun, mag-Uber ulit kami. Sinipag ulit kami mag-Uber. Pero mamaya, saglit lang to kasi, During peak hours lang. Oo. Pupunta kami mamaya, siguro mag-check lang kami sa playground. Indoor playground. Tignan namin kung pwede ba, kakayanin ba ng budget na mag-celebrate yung dalawang bata ng birthday. Kasabayin lang namin, yun ang plan namin para makatipid din. And yun, for today, ano lang tayo, basa tayo ng mga comments nyo. Then, kaya pag-usapan natin yung mga comments nyo sa previous vlogs namin. Yun pala, enough ko yung yung comment section ng isang vlog, yung isang video last time, kasi may nag-comment doon na isang kabayan about sa government medyo iwas tayo sa ganun, mahirap na, kaya hanggat maaari ayaw natin magsimula ng any about sa government heated comment. Discussion. Oo. Iwas na lang para syempre. So, ito may yung comment, sabi dito, kay Sir Owen Nipon 4020. Actually, naka-chat na natin to si Sir Sabi ni Sir, maganda ang Windsor Kabayan, affordable housing pa rin ng Windsor, meron din mega hospital na itatayo dyan. Well, totoo yun. Compared sa GTA, Toronto, or yan, sa mga major cities, mas mura pa rin yung housing dito sa Windsor. And correct din yung sinabi ni Sir Owen na merong itatayong mega hospital dito sa Windsor. Actually, malaking hospital siya, pero based dun sa information na binibigay sa amin sa work, magi-start pa lang ang construction niya in 2026. So, medyo matagal-tagal pa. Parang nasa kasi, planning stage pa rin sila. Ang alam ko, dalawa kasi yung hospitals dito ngayon na malalaki. Ngayon, pag-iisahin na ata, ililipat doon. Or yun, parang yun. Tsaka i-cover niya kasi yung Windsor, Essex County. So malaki siya, hindi lang siya Windsor ang parang i-cater niya, yung mismong Windsor, Essex County. Actually, lalagay siya sa may malapit sa 401 ata para yung accessibility. Tsaka malapit sa airport. Ayun, may pumasok ng order. So, yun. Thank you sa comment, Sir Owen. And then, may isa rin nag-comment dito. Si Toy Bike X. Dito sa BC, uso bumili ng bahay na may basement.
Tapos papaupahan yung baba para wala ka na problema sa mortgage mo. Ganon ginawa namin. 3 bedrooms ginawa ko sa basement, may kusina at washroom. Solve, wala kaming problema na sa mortgage. Pinaganda ko pa main floor ko. Smart home, tiwala lang at lakas ng loob kailangan. Mahal bahay dito sa BC. Ito ata pinakamahal na presyo ng mga bahay. Pero kapag mabilidad, lahat magagawa ng paraan. Tama, Actually, binaplano din naman namin yun yung ano namin din, sir. Yun yung plano na namin talaga. Titirahan yung taas, then papaupahan yung basement. Pero nandun pa kami sa sa ipon-ipon stage. Ipon stage kasi medyo magastos ng 2023 and 2024 namin. Medyo marami yung nagastos. Pero tama yung comment nyo, sir, and yun nga. Plan din namin gawin yan in the future. So, naghahanap lang kami ng, syempre kasama sa planning is yung market, especially now. Syempre yung nagkaroon ng capping, tapos kakalabas lang this week na ililimit even yung temporary foreign workers, meaning yung mga naka-LMIA, yung mga work permit, diba? So first time yun sabi sa news na nagkaroon sila ng ganyan. So ang sabi parang from 6.2% ng total population, tama ba? Gagawing 5% na lang yung iaalat para sa temporary foreign worker. So babawasan nila yung pagpapasok. Ang ano nila is unang reason, housing pa rin. Para maano nga yung housing, para maayos. Then yun nga, gusto nilang pababain din yung unemployment. Kumbaga i-prioritize yung mga nandito na. So yun, tinitingnan din namin kasi yung ganong marketability niya, kung saan maganda. Kasi nakikita namin dito sa Windsor maganda nga. Pero kasi mura may mga bahay, pero sobrang daming dito for rent na available, meaning ang daming vacant, meaning hindi ganoon kadami yung demand. Lalo ngayon na nagbawas pa ng mga students, so baka lalong lumiit yung demand. So parang baka, di ba, masayang lang din yung mura nga yung bahay na mabili mo, but wala ka nang papaupa, or mababa lang din yung rent. So parang pero pinag-aaralan pa po namin. Okay, next comment, sabi dito, punta kayo sa Alberta, Manitoba, Saskatchewan, mura ang bahay. Hindi ko mabasa yung pangalan niya, at user So, actually, iniisip na rin namin before na lumipat ng Alberta, pero sa Calgary. Pero kasi ang ginamit kasi namin permanent residency pathway is under PNP ng Ontario, which is OINP. So, we have to stay here for a certain number of years to comply. Yung nakaset na parang ano bang tawag doon? Parang restriction? Although alam ko wala namang restriction talaga. Wala namang black and white. I mean, syempre, PNP nomination program So, kailangan mag-serve ka dun sa province na nag-nominate sa'yo. Pero yun nga, with the recent announcements, baka naman kasi after 2 years or 3 years maging okay naman na lahat, mag-improve, baka mag-stay na lang talaga namin sa Ontario. Okay din naman kasi sa Ontario, specifically GTA, diba? So yun. Dito muna kami sa Ontario. Salamat sir sa comment. Dito muna kami sa Ontario. Pero yun nga, na rin namin siya before. Din namin siya, na-consider din namin siya. Sabi dito, at hi G Agaloo 6934, okay lang ang Pinas basta walang magkasakit at saka kung maganda at maluwag ang retirement fee buwan-buwan, or malaki siguro to, habang tumatanda na hindi aasa sa mga bata dahil sila din ang gagawa ng family. If you want USA, it's better kasi if she has experience, you have to give 5 years to yourself. It's not easy sa umpisa. Daming opening dito, tiis lang. Until maging senior ka na, go to Texas. New community ang kunin nyo.
since it's warm doon and Canada is social medicine, while here you have to pay your health insurance via your employer. So mga opportunity sa US. So kahit saan naman kasi pag naglumipat ka ng country, mahirap talaga sa simula eh. Yeah, mahirap. Especially tulad namin nang galing kami sa student pathway. Magastos yung simula talaga. Initial magastos, sobrang magastos. Then, ayun nga, tama nga si sir na kung di maganda talaga sa Pilipinas. Actually, talagang, especially kung matagal kang nandun, di ba? Nasanay ka na, lalo kung maganda pa yung work mo doon, maganda na yung status mo doon, maganda talaga ang Pilipinas. But yun nga, nabanggit ni sir na sa healthcare, tsaka sa retirement. Oo, kasi may personal experience ako dyan about sa mama ko. Yun nga, mag-birthday na siya this next week. May personal experience ako dyan sa mama ko and sa kapatid ko na namatay din. Well, di kasi kami mayaman, kaya di namin na-afford. Kaya yun ang ayaw naman namin na mangyari sa mga anak namin or sa magiging pamilya ng mga anak namin. But yun nga, when it comes to opportunities sa US, yun nga sir, kinoconsider din namin talaga, iniisip namin yung US na yan kasi marami nga talaga nagsasabi na when it comes to work, okay talaga, mas better ang US compared to Canada. Pero kasi yun nga, maraming kailangan i-consider. Maraming dapat i-consider eh. Una, basta marami dapat i-consider. Hindi naman kami basta-basta rin magde-decide lang. Kukonsider din namin yung plano namin na kuhanin yung family ko, yung sila papa in the future. Yung yung dali para makuha yung mga kamag-anak. Kasi yun nga, on our both sides, kami yung parang first na immigrants sa sides na both sides. Kaya syempre kung makatulong sa mga relatives namin na makapunta rito, at least magkaroon din sila ng opportunity or options, diba, better options for them. Kasi diba, US and Canada medyo mas madali ang Canada sa namin, sa pagkakaalam namin, sa pagpapapunta ng mga kamag-anak. Pero yun, kino-consider namin siya sir. Medyo matagal-tagal pa ang researching dapat gawin. And yun, thank you sir sa comment. And siguro isa pang comment dito, before tayo dumating dun sa pick up mo. No brainer, at NovT4585, no brainer kung pipiliin nyo pa ang Canada kung may option naman kayo lumipat ng US. So thank you pa rin dun sa comment. Pero yun nga, kasi we are a family of 4, may dalawa kaming anak, and yung paglipat sa US is napakaraming states, so kailangan namin pag-aralan kung saan ba yung safe, saan ba yung okay yung sa school, work opportunity, whether madaming factors na kailangang i-consider. Lalo na ako, ang talagang number 1 hesitation ko sa US is yung crime rate. Yun nga, kasi parang nasa top namin, top na kino-consider namin is yung safety, unang-una. Especially dalawang kids namin is puro babae. Tapos yung healthcare. So yun, yung work opportunities, of course, malaking factor siya na dapat i-consider, but kailangan namin i-balance. Hindi rin naman hindi lang puro work. Plano namin. But yeah, tama. Kaya nga ginawa namin yung vlog na yun dahil nagko-contemplate kami, and at the same time gusto naming malaman yung mga thoughts ninyo about yung about dun sa topic na yun, and yung mga personal experiences ninyo na pwedeng makatulong sa amin as new immigrants here in Canada.
Ayun, anong comment mo? Ba't tayo nandito? Nag-uwintay kami ng papasok ng order from Uber. So, tambay muna kami dito sa may parang plaza na, yun. So, may nag-comment dito si at Rafael Reyes 9593. Mag-US na lang kayo dahil maraming option doon na trabaho. Ang tingnan nyo ay ganda ng trabaho at hindi lugar. So, Sir Rafael, thank you for your comment. And, yeah, tama naman na tignan, mag-focus dun sa trabaho. Pero, katulad nga ng sinabi namin mag-asawa, talagang one factor is yung safety. Like for example dito sa Windsor, tawid lang kasi kami ng US sa Detroit. So at the beginning sabi ko, gusto ko mag-work sa Detroit. Isa yan sa mga parang ginol ko as nurse. Pero as I did my research, yun nga kahapon na pinag-uusapan natin, Detroit pala is isa sa pinakamagulong city sa US. So so for me kailangan siyang i-consider kasi syempre safety and yun nga, ano mo din man. Tama naman yun na work, pero kailangan siguro balance lang din lagi. And for sure naman may mga lugar naman sa US na safe, diba? Yun lang hindi pa natin sure kung saan. Marami naman, hindi pa kami nagpunta dun sa deep na parang research na parang hindi namin na research ang US sa point or sa level ng pag-research natin sa Canada. Oo, kaya yun. Pero yun nga, since pinag-uusapan na namin yan, nag-research na talaga kami sa ngayon. So another comment kay at Jonathan Soriano 8, get out of Windsor, come to GTA and take shifts sa mga hospital dito as travel nurse. Sayang nurse license Ontario pa man din if you'll not take advantage of it ate. Don't care about the benefits. Importante malaki hourly rate. Kahit as registered practical nurse or RPN shift, pwede mo patusin kung walang duty as RN. Ang dami-daming iikutan dito sa long-term care at retirement home. Nakakahinayang karamihan nagta-travel nurse, mga ego at comment na lang yon. Kumuha ng mga shift, mga malalakas ang loob. Tiyagin nyo muna hanggang makakuha ng Canadian passport. So, yun. Thank you Sir Jonathan Soriano sa iyong comment. And actually, ni-research ko na yung agency na sinasabi mo and we'll apply soon kapag papunta na kami or pabalik na kami ng Toronto. Plan namin bumalik sa Toronto around July or August kasi may 1-year contract kami dito sa Windsor. Syempre, sa bahay, ayaw naman namin iyan yun. Alam naman natin yung rule na yun, yung law nila na if aalis ka nang hindi tapos yung contract, it's either babayaran mo yung remaining months mo until hindi ka makahanap ng kapalit. Oo, until hindi ka makahanap or or parang may gagawin silang steps yung management, property management na breach of contract kasi yun, di ba? Technical. So yun, baka tatapusin na lang namin yung contract. Then siguro by May? Basta before by May or June start na kaming mag-apply para kasi may make sure namin na before kami lumipat may work na kami. Yung isa may work sa amin. Like what we did dito sa Windsor, before kami lumipat may work na kami parehas so we'll try the same and ganun pa rin. Yun nga, inisip nga rin namin na mas flexible sa akin makahanap ng job na yun nga, pick up muna ako ng shift, depende sa arrangement. At may nag-comment si Acido Moriatico. Moriatic acid. Sabi niya, dito kasi sa US ay San Caterva ang opportunity as registered nurse. Kami ng wifey ko ay galing ng British Columbia. 10 years lang ang itinira namin sa Canada. Hindi namin pinagsisihan dahil gumanda ang buhay namin. Pati mga anak namin ay successful. Imagine so many choices. 50 states. My wife is retired, registered nurse too, and I am a retired Fed employee. Wow, sana all. I mean,
Yeah, sana Yeah. all. Sana all. Titignan pa namin. I mean, kasi kung for example, mag-decide kami ngayon na punta kami ng US, hindi rin siya ganun kadali. Para, ang alam ko kasi may retrogression, since Philippine passport holder pa rin ako, kung ano yung process ng mga registered nurses na ginagawa sa Pinas, same pa rin yung process sa pagdadaanan ko. So, you know, might as well gain more experience, and we'll try our luck muna sa Toronto, and siguro we'll, you know, observe 1-2 years muna before we decide. Kasi ganun din naman even we decide now, hindi kami basta-basta makakaalis papuntang US, given na meron tayong tinatawag na retrogression. So, anyway, thank you, Muriatic Acid, sa yung comment. So, may nag-comment din dito at Marvin Carlos 6316, limited kasi ang bahay kaya mahal. So, dito yun sa Canada. Tama. So, tama naman. Kaya nga nagsisimula na yung government mag-build ng maraming houses, apartment buildings. And aside from that, nag-start na rin sila dun sa mga i-limit yung mga immigration programs. Katulad na yung sa IS, tas lately yung sa temporary foreign workers. Supply and demand ba? Supply. Oo, More supply. May ginagawa na yung ng government. houses, buildings, then babawasan yung demand sa by reducing yung number of pumapasok, di ba? Supply and demand pa rin talaga. Sabi ni Sir Alfred Torpio 482, ang hirap ng buhay sa Canada kahit may trabaho ka na, ang mahal lahat, sobrang mahal ng mga renta at mga bills, mga food, ang dami ng immigrant, kapos na sa trabaho at pabahay, buti pa sa Pinas, kahit kung may trabaho ka lang at kaunting negosyo, okay na at masaya. I mean, masaya naman talaga sa Pinas. Masaya talaga ang Pinas. Andun yung mga family natin friends, comfort zone, diba? Pero yun nga, we're hoping kasi yun, diba, since mainit ngayon yung sa housing, sa nakikita kasi namin is housing talaga yung kumakain ng malaking percentage ng sahod. Diba? Ng income. Ngayon, yun nga, we're hoping na magbabago siya, mag-i-improve siya. Yung other gastos naman, I think subjective naman siya. Nakadepende siya sa tao. Kung gaano ka magiging magastos. Pero yun nga, nag-set kami ng rules for us Nag-set kami yung kung ilang percentage yung gagawin namin, dapat gastos namin for necessities, for needs, then for savings, then for yung wants lang. Nag-set na kami ng ganun para para ma-overcome namin yung mga gastusin sa Canada. Though yun nga, given talaga yung rent talagang sobrang taas. Actually, even sa US, kasi may kakilala kami doon, yung parang kinakapatid ko siya. Si Kuya Joel, nasa New York siya. Pero hindi sila sa city Parang 1 hour away from the city yata. Even sa kanila, malaki rin yung renta. Binabayaran niya sa bedroom nila, sa bahay nila, sa nare-rent nila is $2,600 per month, which is, diba, sobrang laki din nun. Parang Toronto na din. And US dollar yun, diba? And yun nga, hindi pa yun sa city. So, I think kahit saan mahal talaga ng rental. Cost of living, tumataas talaga ang cost of living. Ayun, thank you sa comment, boss. So, may nag-comment dito, sabi, at JLB Lag, 5% DB pa rin to buy a house. Iba yung program na first time home buyers program. So, actually, siya lang yung nag-comment ng ganyan. Namin, pag-aralan namin yan, boss. Salamat sa check namin, hindi rin kami ganun ka 100% sure. Pero yun nga, i-check namin siya kasi ang pagkakalam ko hindi siya kasama. Pero yun, good thing yun kung hindi siya, kung yun nga yung tama yung pagkakasabi ko. So, may nag-comment din dito, kalmado lang ang lugar, walang traffic, summer, mag-fishing sa Detroit River. So, actually, ito yung isa sa magandang i-vlog natin sa summer. Try natin mag-fishing kung makahuli ka ng isda.
Sa summer. Oo, kasi Ang dami nung kakarating lang namin dito sa Windsor, mga around August, nung nagpunta kami ng Riverside. As in, tabi-tabi yung mga nagfi-fishing. Kaya Tapos, mahirap. Kaya nung nag-fishing din ako, wala na akong nahuli. Sobrang dami kasi nag-fishing. But anyway, pero yung mga iba naman may nakuhuli naman sila. So, hindi namin alam kung siya yung may problema or talagang... Wala na talaga siguro dahil kasi nag-cottage kami last summer din. Ang dami naman namin nahuhuli. Ibang lugar naman kasi. Kasi nga wala tayong kalaban doon. Dito, dikit-dikit kasi. So, yun, samahan nyo kami next, itong upcoming summer and turuan nyo siya mag-fishing. Marunong naman. And then, ito, isa sa mga high school friends ko to sa Pinas, si Margie. More vlogs kapatid. Oo, kapatid. Kaming kapatid. Shout out. And then, eto, hindi ko alam kung sino to. See you next year sa US, pre. Kaano ko yan, classmate ko siya. Mechanical engineer din siya sa Pilipinas. Ayan yung Nasa USA ba sila? I'm not sure kung siya yung dalawa kasi yata yung classmate ko na nag-comment yun. I'm not sure kung siya yung mechanical engineer din na may asawa ding nurse na police ngayon sa Pilipinas na nakakapasa lang din ng NCLEX. Yun nakwento ko sa'yo na yun nga, police siya. Actually mataas na yung rango ng asawa niya as police officer. Then nakapasa lately lang. Then yun nga, plano nilang pumunta na rin ng US. Pa-migrate na rin. Kaya actually marami rin ako kilala na nagpa-plan ng US na makakasama ko din sa work before. Si JP yan, si JP Alirosa. May isang nag-comment dito at Ramos Reggie, hirap na talaga dito boss. Kami nga balak na umuwi ng Pinas kahit maganda yung work namin. Ang laki ng gastos dito lalo na sa Toronto. Doon lang napunta dito sa Canada. Iba na lalo na ang dami ng lahi. Na pag sa bus ka nakasakay at subway, ang dumi na rin, nakakatakot na din. Yun. Well, totoo, ako mag-agree ako dun sa subway tsaka sa bus kasi talagang minsan may makakasabay kang mga homeless tsaka yun, medyo nakakatakot nga din. Actually, isa yung siya nagpa-trigger sa amin kaya lumipat dito kasi parang planning stage kami kung lilipat ba kami. Nag-iisip kami kung lilipat ba kami ng Windsor or hindi. Pero yun nga, biglang may nangyari sa kanilang tatlo na nasa subway station sila ng... Bus. Anong subway station yun? Nag-bus kami. So, nasa work kasi siya noon, may dental appointment yung mga bata. So, nag-commute kaming tatlo. Nag-bus kami and kailangan naming lumipat ng another bus. So, para siyang, ano ba tawag doon? Yung parang nasa mall siya. Sa Fairview Mall. Ayun, sa Fairview Mall. Fairview Mall. And then, pababa kaming, so bitbit ko yung dalawang bata, nag-commute kami, pababa kami. Merong isang lalaki na hindi naman siya mukhang homeless, pero mukhang lakas ng tama niya. Ano siya, yung parang sabi niya sa akin, why are you showing your kids to me? Parang ganun, nag-make siya ng scene dun sa bus. Tapos, hindi ko lang pinansin. Parang dire-diretso lang kami. Ang nakakatakot doon, sinundan niya kami, bitbit ko yung dalawang bata. Buti na lang, may nakita akong TTC driver na nilapitan ko, sabi ko, that guy is saying words to us and parang sinusundan kami. And then, pero kasi, di ba lumayo na kami, nabaling yung attention niya doon sa isang TTC driver, nag-make siya ng scene doon sa bus. So, but anyway, para sa akin traumatic siya. Good thing lang na na yung parang yung reflexes ko gumana and nagsik ako someone na parang may authority. So, hindi kami hinayaan nung TTC driver na parang hinintay niya kaming makasakay ng susunod na bus, making sure na hindi lumapit or makalapit yung guy na yon. And then parang in-address din naman nila na mapaalis or do something about dun sa guy na nagme-make ng scene. Pero traumatic siya sa akin, traumatic din siya dun sa anak ko, lalo dun sa panganay. Kasi, yun nga, nagsisisigaw and then parang gusto kaming lapitan and yun, hindi sanay yung bata na may kahit ako, napaiyak ako nung time na yun. Hindi talaga sanay yun kasi kahit kami hindi nga namin pinapagalitan. Oo, tapos yun nga, so parang isa yun sa mga sa amin na
we felt really unsafe. Ako, yun yung first time. Pero first time, parang hindi mo siya makakalimutan. But anyway, first time kasi even sa Pinas, di naman kami nakaramdam ng gano'n. Oo. So, ayun, may pumasok ng order. But anyway, yun yung, ano ba? Yun yung personal experience namin. Ang masama, kasama ko pa yung mga bata. I mean, kung ako lang yun, hindi naman sa okay lang, pero okay lang ako, wag lang yung mga anak ko. Something like that. Yun. I think that's it for today's short. Actually, mahaba na rin to. Yeah, that's it for today. Ano muna kami? Pipick up muna kami ng order. Pick up lang kami. Yeah, thank you and please keep on supporting and please subscribe na if hindi pa kayo nakasubscribe. And yun lang. Thank you. Bye-bye. Uber pag may time.